Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patuloy ang Bureau of Immigration sa mahigpit na koordinasyon para tuluyang masawata ang natitirang POGO operations sa bansa. Ipinahayag ito ng ahensya matapos arestuhin ng Fugitive Search Unit ang dalawang Chinese nationals sa Parañaque na kinilalang sina Wu Huifu at Li Yong dahil sa pagpapatakbo ng illegal na online gambling platforms. Umabot sa kalahating milyong biktima at nakalihom ng mahigit 8.6 milyong Chinese yuan o halos 72 million pesos si Wu dahil sa operasyon ng overseas gambling websites. Napag-alaman ding nagtrabaho si Wu sa isang POGO company at hindi umalis ng bansa matapos itong iban. Kaya naman inilagay na si Wu sa derogatory database ng immigration. Tinitiyak ng BI na hindi na muling makakapagtatag ng illegal na online gaming activities sa bansa. Nakatakda ng ilipat sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City si dating Bamban Mayor Alice Guo sa linggong ito. Ayon kay BJMP spokesman Jail Superintendent J. Rex Bustinera, isa sa ilalim muna si Guo sa medical at laboratory examinations, isang standard requirement bago ilipat ng kulungan ang isang detainee. Ang commitment order sa paglipat ng kulungan ni Guo ay natanggap ng Pasig City Jail Female Dormitory noong December 2. Si Guo kasama sina Jamie Lynn Santos Cruz at Rachel Joanne Malonzo Carrion ay sasailalim sa 5 araw na protocol quarantine. Pagdating sa CIW reception ang Diagnostic Center. Matatanda ang si Guo ay hinatulang makulong ng habang buhay at pinagmulta ng 2 milyong piso ng Pasig City Regional Trial Court dahil sa 8 kasong may kaugnayan sa human trafficking sa POGO Hub. Samantala, alamin naman natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, nakumpiska sa kapulisan ni atong Nobyembre 30 ning tuiga mo kantidad sa kapin 21 million pesos nga gituang smuggled cigarettes sa Zamboanga City. Na-recover kini gikan sa usa ka sakyanan nga dunay kargang 300 ka master cases sa assorted cigarettes nga gituang illegal nga gisulod sa syudad. Ang mga nakumpiskang sigarilyo ug ang sakyanan gidala na sa City Investigation and Detective Management Unit alang sa dokumentasyon ug sa pag-andam sa kaso. Ang operasyon gihimo subay sa Interim Guidelines on Anti-Cultural Economic Sabotage. Sa karon pa dayon ng kapulisan sa ilang investigasyon aron nga masubay ang uban pang posibleng nalambigit sa illegal nga operasyon. Gingusgan pa sa lokal nga kagamahanan sa Mati City, Davao Oriental o Philippine Eagle Foundation kon PEF ang ilang partnership alang sa pagkonserba sa mga Philippine Eagle. Adlaw nga Martes, Desyembre 2 ning tuiga nakigpulong si Mati City Mayor Joel Almario ngadto sa mga executive directors sa PEF aron mahisgutan ang pagpakusog sa mga lakang ug inisyatibo alang sa pagkonserba ug pagpadaghan pa sa populasyon sa mga Philippine Eagle. Giturn over sa ang 500,000 pesos nga cash assistance aron itagana sa pagprotekta ug pag-amuma sa Philippine Eagle Sanctuary sa Mati City. Sumala sa PEF ang Mati City ang pinakaunang syudad sa Pilipinas nga nagdeklara og local conservation area nga alang lamang sa mga Philippine Eagle. Gipasalig sab sa PEF nga magpadayon ang ilang dedikasyon ug paningkamot sa pag-atiman sa national bird sa Pilipinas. Ug mo kato mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming mga social media sites sa @PTVPH. Ako si Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.